Magandang gabi sa lahat at salamat sa pagkakataon na ako'y magbahagi sa salita ng Panginoon. At nandito na tayo sa Kapitulo 5 ng Galatians at aking babasahin ang aking ibabahagi. Pinamagatan ko itong ano ang mayroon sa mga anak ng Diyos na dapat hindi itago. At kukuha lamang ako ng isang fruit of the Holy Spirit, itong unang nabigkas na pag-ibig. Ano ba ang love? Love is the fruit of the Spirit, true and genuine. Loving others and loving God and loving others the way that God loved others. It is sacrificial, thinking of selfless. Ito talaga yung paraan ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na kanyang mga anak na kanyang inisakripisyo ang kanyang bugtong na anak dahil sa pagmamahal ni Jesus sa mga tao para sa ating katubusan at kapatawaran sa ating kasalanan. Ngunit kabaligtaran ito sa work of the flesh na makikita na nababasa natin dito sa versikulo 19 at 21. Aking babasahin, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba ng mga Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagselos-selos, pagkampi-kampi, pagkabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, na walang habas sa pagsaya. Muli ko kayong binabalaan. Ang mga gumagawa nito ay hindi magkaroon ng bahagi ng kaharian ng Diyos. So maliwanag no na ito ang gawain sa mga unbelievers. Ito yung karakteristik na hindi pa mananampalataya. Ibig sabihin yan ang gawain ng unbelievers na hindi pa tunay na hindi pa anak ng Diyos. Nang tayo ay mananampalataya na sa Diyos, binigyan niya tayo ng pangontra o panlaban sa work of the flesh. Dahil wala pa rin tayong magagawa laban sa gawa ng laman kung walang Holy Spirit na siyang manahan sa atin. Kaya grabe ang impluwensya nito at temptation. At ito yung ginagawa ng hindi pa mananampalataya sa Diyos. Sabi dito, the fruit of the Spirit is the result of allowing God's Spirit to transform a person into His image. Ang Holy Spirit, ito po ay yung kasangkapan para matransform tayo, at ibig sabihin, kung may binago, mayroon ding ipinalit. Ito ay hindi pang private lamang. Pero this kind of transformation clearly gives to honor God and to edify His people. Kaya nung na-transform na tayo, hindi ibig sabihin na parang wala lang nangyari o
o parang tahimik lang tayo. But yung pagiging pagbago natin, binigyan tayo ng love. Yan ang binigay ni Lord sa atin. At itong love na ito, nakapagbigay ng kaluguran sa Diyos at edification ng bawat isa. Paano po ba natin ma-prove na tayo ay isang followers ni Jesus kung hindi makikita ang pag-ibig sa iyo, pag-ibig mo sa Kanya, I should say. So hindi ka beneficial sa church. Pag nabago na tayo, noong nabago na tayo, ang fruit na love na yan ay magpupurob yan sa ating buhay. Makikita yan at maging beneficial sa kapatiran. Dapat nakakalusog, nakakagaling tayo sa kapwa, nakaka-inspire. Hindi nung nakita ka ay na di-discourage. Hindi at nang sa ganun hindi ka rin naging blessing sa kanila. So transforming from fleshly acts to the results that show by loving and serving God, para maging visible. Overtaking the lifestyle. Kung dati servant of sin tayo, ngayon hindi na, dahil nabago na tayo. Hindi din tayo invisible, kundi naging visible Christian na. Sabi niya sa Matthew 5:16, "Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." So, maliwanag na mag-shine tayo para makita nila ang ating mga mabuting gawa, para mapapurihan ang Panginoon. So, ibig sabihin, nung na-transform na tayo, yan ang dapat nating gawin, na magsa-shine tayo. Love ang paraan para mag-shine tayo at maging productive, para maging visible believers tayo. Mahirap ang maraming alam pero invisible naman na Christian. Kaya magaling ka nga magsalita pero sa buhay mo hindi naman nakikita. Kaya dapat nating isa buhay. Kaya tayo ay magkaroon ng Christian living, sabi.
This is Christian living. This is the operating by the fruit of the Holy Spirit for the lives of individual Christian. Mayroon na pong Holy Spirit na magtuturo sa atin na maipakita ang bilang pamumuhay ng isang Kristiyano. Mayroong 5 dito. 1, magre-regular ka sa Sunday. Magpa-participate ka sa mga gawain. Pangatlo, papahalagan mo ang pagiging Kristiyano mo. At pang-apat, maging priority mo ang Diyos at ang ministry ng Diyos. At ang pang-5 ay may prayer habit ka na. May devotion ka. Pang-6, bukas na rin ang puso mo sa giving. Ito ang tinatawag na Christian living at hindi na sa work of the flesh. Kaya ang Panginoon ay isang big example na makita natin dito sa salitang love, dahil sa kanyang divine love, no, ibinuhos niya ang kanyang pagmamahal sa atin. At may 2 uri ng pag-ibig. Una, ang natural love. Ito ang makikita natin sa mga unbelievers. Marunong naman silang magmahal, no? Dahil may kabutihan din naman sila at kabaitan, pero wala silang alam tungkol sa law ng Panginoon or batas ng Panginoon. May kakayahan naman silang care, tumulong, magbigay, pero ito ay natural love lamang at wala silang time sa Panginoon. Hindi nila priority ang Panginoon. At dito sa pangalawa, ang divine love, commonly na makikita sa mga believers. At this is the gift of God sa mga believers na may ability at capacity na sa pamamagitan ng pag-ibig at sa pamamagitan ng divine love na ito ay bilang anak ng Diyos, magagampanan natin ang ating obligasyon sa Kanya. Kaya mga kapatid, wala tayong excuse na magbisi-bisihan. Kasi nasa atin na ang divine love na ibinigay ng Panginoon. Sabi niya sa Romans 5:5, ibinuhos na ng Diyos ang kaniyang pag-ibig. Ito ay divine love na mula sa Panginoon. Tapos na niyang ibinuhos sa atin. So pag hindi ka tunay na mananampalataya sa Diyos, may natural love ka nga pero wala kang ability o capacity
na ipakita ang Christian living. At sa Christian living, sabi niya na the Christian who walks in the Spirit produces the fruit of the Spirit. The flesh demands certain activity, but the fruit of the Spirit naturally produces the character of Christ. Ito lamang ang aking ibabahagi sa gabing ito. Maraming salamat sa pakikinig. God bless, and to God be the glory.